sa dakong huli. Hindi kaya sa mga hakbang ko'y nagkamali, nagising sa ibang mundong hindi ko miniti. Tila yata bahaghari sa likod ng ulap ay nagkubli. Kailan kaya matatanaw muli? Ngayon sana'y, sana'y na kong laruin ang pag-ibig mo. Sana'y nako sa tukso ng mundong ito. Bahin mong ganda ko na sadyang larangan ng malagkit kaligayahan. Ngunit kabiguan ko. Leo, Magandang umaga po, senyorita. nagmamadali ka. Saan ka pupunta? Diyan lang ho sa iba't ibang lugar sa bayan at sa mga baryo, senyorita. Inutos ho sa akin ni senyorita Anita. At saan lugar ka inutusan ng kong kapatid? Sa mismong quarters ko po. Mag-isa ang kapatid ko na pumasok sa quarter mo? Oho, natutulog nga ho ako bigla niya akong ginising. Napabalikwas nga ho ako ng bangon. Tapos tinawanan pa ako. Tumawa? Bakit? Kasi ho nakabrief lang ako at... Ano? Talaga ng kapatid kong yan. Kung ba sa'yo ang kapatid ko? Medyo... At ikaw? Ka naman sa kapatid ko? Sana nga ho Pero natanda ko po mahigpit yung bilin sa akin. Kaya umiwas po sa'yo na lang ako. Dapat lang. Dapat lang na umiwas ka sa pusoy. Hindi lang sa kapatid ko, kundi sa ibang babae dito sa ibabaw ng mundo. Insyende? Opo. Sige, lakad na. Opo. Walang niya ka talaga. Ikaw yung mata mo ha, pinalalaki mo yung singkit mong mata. Hindi ho, senyorita, hindi ako... Huwag mo akong ha. Inaalalayan ko lang si senyorita, baka mahulog Ako pang uululin mo.
Hindi ho, senyorita. Hoy itigil mo yung katarantaduhan mo Hindi ho. Relax lang kayo. Hoy! Anita! Oh, ate! Nandiyan ka pala. Anong ginagawa mo dyan? Ang tanga mo naman, ate. Kita mo nga pumipitas ng buko eh. Paano ka mamimitas ng buko eh? Wala ka naman dalang itak. Oo nga, no? Bumaba ka nga dito. Baba! Oo, sandali lang. Anita, bumaba ka dito. Teka, sandali lang. Baba, sabi! Ikaw, Anita, dalaga ka na. Kababae mong tao, napakagalaw-gaw mo. Inakyat mo ba naman yung punong yan? Eh kung mahulog ka? Bakit? Nahulog ba ako? Eh kung mahulog ka nga eh. Eh di na-disgrasya ako, okay lang. Alam ko na kung bakit mo ako hinahanap. Pinahanap ako sa'yo ni Daddy, no? Dahil ika-10 anibersaryo na ni Mama. Lahat tayo pupunta sa puntod. Pero ayoko humarap kay Daddy ng ganito itsura ko. Ang pangi ko. Maliligo muna ako. Pero, isasama kita. Ano ba? Halika Ano na. ba? Ayokong maligo. Ikaw nga, minsan sinasama kita Imisipon dito nga eh. ako eh. Halika na. Ayoko. Sige na. Ano ba? Daya mo Oh! Ay! Sa ika-10 taong anibersaryo ng pagkamatay mo asawa ko, naririto pa rin ako at nagmamahal. Nagmamahal sa iyo ng walang hanggan.
Matindi ang pagduduwal mo. Ha? Ma? Kayo pala? Wala ho ito. May kinain lang ho ko sa school. Ha? Nasira ho siguro ang tiyan ko. Ano kinain mo? Santol po at saka ice cream. Matindi ang pagduduwal mo. Maasim kasi. At saka ang lamig-lamig ng ice cream. Siguro nakasira sa sikmura ko. Kaya nagre-revolusyon ang tiyan ko. Ama, kakain na po ba tayo? Oo, pinatatawag ka na nga ng papa mo eh. Sige po, susunod na po ako. Dalian mo lang at lalamig ang pagkain. Di ka kumakain. Kumain ka na kumain. Oho, Para tumaba ka niyan, ha? Ayaw ko nagugutom ka, ha? oho, papa. Silya, huwag ka na kumain. Masyado ka na mataba, eh. Tumigil ka. Tuwa ka na nga. Aaswa ako dyan sa paypay na yan eh. Sa kusina ka na. Ubusin mo. Opo, papa. Iya? Ano nangyayari sa'yo? Wala po, papa. Anong wala? Parang naduduwal ka niyan, eh. Kanina pa yan sa kwarto niya, duwal ng duwal, Servando. Mas sinabi ko naman po sa inyo rason ko eh. Pero hindi ako naniniwala. Ang tingin ko sa'yo, may dinaramdam kang iba. At kung hindi ako nagkakamali, naglilihi ka. Dok? Don Servando, ang inyong pinatest niyo sa akin ngayon ay positive na nagdadalang tao. Walang iya ka! Walang iya kang basa ka! Ano yung sabihin nito? Ha? Sino? Sino may gagawa niyan? Halika rito! Halika rito! Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ginawa sa akin to? Sino may gagawa niyan? Magtapad ka sa akin! Sino? Sino? Walang iya ka! Magbalik ka rito! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Halika rito! Halika! Bitiwan niyo ako! Halika! Bakit mo ginawa sa akin to? Ha? Sino may gagagawa niyan? Magtapat ka sa akin! Sino? Sino? Magtapat ka! Sino lalaki may gagagawa niyan? Alay mo sa akin! Bakit mo ginawa sa akin to? Sino ang lalaking yun? Sabihin mo sa akin! Sino ang gumawa niya sa'yo? Sabihin mo! Sino? Senyorito, tama na po yan.
Servando! Servando! Grabe pala, Dad, yung mga ginawa mong kasalanan. Nag-traitor ka. Hindi ka traidoran yon, ate. Ang sabihin mo, nakalimot lang si Dad at si Ma sa tawag ng pag-ibig. Di ba may kasabihan nga tayo? Pag-ibig, o pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Right, Dad? Hmm? Andun na ako, Anita. Pero sana, bago sila nakalimot, pinagtapat nila kay Lolo ang lihim nilang pag-iibigan. Papayag naman kaya si Lolo? Driver lang naman nila si Dad. Tsak hindi papayag yun. Kaya ang ginawa ni Dad, kagad si Mama. Siguro naging katwiran nila, bahala na. Ate, talagang masarap ang pag-ibig. Di ba, Dad? Ang sarap-sarap ng pag-ibig. Ay, ano nga pala nangyari kay Lolo? Sa stroke na yon, namatay ba siya? Hindi. Ano nangyari? Dinalagad namin siya sa ospital para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit, Doña Cecilia, Doc? huwag na kayong mangamba. Ligtas na ang inyong asawa. Pero dinaramdam kong sabihin sa inyo, patay na ang kalahati ng kanyang katawan. Napakaswerte mo, Nanette. Ayon sa doktor, ligtas na ang buhay ng iyong ama. Pero patay naman ang kanyang kalahating katawan. Nagkaganon ang ama mo na dahil sa'yo. Napakawalang kwenta mong anak. Ito ang tandaan mo, Nanette. Ano man ang mangyari sa papa mo, gagantihan kita. At ang magiging ganti ko sa'yo, tiyak na susugat ng mahapdi sa puso mo pagkatapos. Tandaan yan. Paro-paro bukid, nalilipad-lipad. Paro-paro bukid. Senyorita, Aboy, sino ka? eto na ho yung pagkain nyo. Pagkain? Akin? Kain ako? Ah! Kain ako!
Akin to? Akin? Akin? Eto. Kain. Ah! Sira! Sira ulo! Sarap! Nita! Sarap! Ano ba? Ang bagal-bagal mo. Kanina pa kami kumakatok. Be, buti nga! Be! Be, buti nga, be! Parang bukid! Parang bukid! Buti nga, be! Be, buti nga, be! Isabel, ipanik na luka-lukan yan. Opo, senyora. Parang bukid! Halinaw kayo! Be, buti nga! Vic, tuloy mo na ang paghahardin mo. Opo, senyora. Eduardo, panik mo na siya sa kwarto. Sige ho, senyora. Sandali lang, Eduardo. Mama! Wawa naman, niloko ng asawa. Be, buti nga! Balikan mo ako dito, Mami, ang alas 12 ng gabi. Ho? Eksakto alas 12 ng gabi. Bakit ho? Inuutos ko. May reklamo? Wala po. Tandaan mo. Eksakto alas 12 ng gabi. Opo. Lumabas ka na. Ito na ang pasimula na matagal ko nang binabalak na paghihiganti sa'yo. Servando. Matagal ko nang kinukuyom sa aking kalooban. Ito na ang pagkakataon. Wala kang magagawa. Hindi mo na ako masasaktan. Hindi mo na ako mapagbubuhatan ng kamay. Hindi mo na ako mahahamak. You are not a man anymore. Isa ka ng inutil. Natatandaan mo ba? Natatandaan mo bang matinding pagkakasala mo sa akin?
Natatandaan mo ba sila? Natatandaan mo ba? Natatandaan mo? Hoy! Ito! May kumakatok sa gate. Tignan mo. Opo. Ano pong kailangan nyo? Kasi... Senyor! Tuloy kayo. Magandang gabi po, senyor. Sino yung babaeng yun? Eh, siya ho ang anak namin. Ngayon ko lamang siya nakita rito. Ay, sa Maynila ho siya lumaki at nagdalaga. Iyon nga ho ang dahilan kung bakit ho kami nagkautang ng malaki sa inyong nasirang ama. Dahil ho sa katutusto sa kanyang pag-aaral. Pati ba naman ako ibig ninyong ulunin? Kinakasangkapan mo ang iyong anak sa iyong katarantaduhan! Baka akala mo hindi ko nalalaman ang ginagawa mong pagpapatalo sa sabong at sugal ng daang-daang libong piso samantalang hindi ka makabayad ng utang mo sa akin! Nahalungkat ko sa file ng aking ama na ang lahat ng ari-ari niyo rito, ang lupang ito at ang bahay na ito ay matagal na naming nailit. Hanggang liig na ang pagkakabaon mo sa akin sa utang, Tulume! At naparito ako ngayong gabi upang singiling ka. Kilala mo naman ako sa lugar na ito, Tulume. Batas ang aking pangalan. At ang aking hatol sa mga taong may atraso sa akin, na katulad mo, na ayaw magbayad ng utang, ay bala. Naintindihan mo, Tulume? Opo, senyor. At sa gabing ito, ay matutupad ang batas na yan. At kasunod niyan ay ang aking hatol sa mga taong katulad mo. Kung hindi ka magbabayad ng utang mo, magbabayad ka ba o hindi? Senyor, wala pa po kami may babayad. Maawa po kayo sa amin. Awa! Opo. Awa? Bakit ang hindi? May puso rin naman ako eh. Di ba? At ang sabi ng marami kong kaibigan, mabait din naman daw ako eh. Hindi ba, Tulume? Opo. Opo, senyor. Tulume, O? burahin natin lahat ang utang mo. Dito ka mananatili sa bahay na ito. Pero, ang gusto kong ibayad mo sa akin ay siya. Senyor. Huwag ka nang tumanggi, Tulume. Ano ka ba naman? Huwag ka nang tumanggi. Ayaw mo, magiging manugang mo ko. Don Servando! Manugang mo, Tulume! At tinitiyak ko sa iyo, paliligayahin ko siya. Lahat ng gusto niya, ibibigay ko. At kayong dalawa, hahaguin ko kayo sa inyong pagiging busamos. Ayaw niyo yan? Ha? Ayaw niyo? Itay? Inay? Ayaw niyo? Pero... Ano ba naman kayong dalawa? Lahat na lang binibigay ko sa inyo. Kapag hindi kayo pumayag sa gusto ko, pasasabugin ko ang utak niyong pareho. Gusto niyo ba mamatay? Kung hindi niyo bibigay sa akin ang anak niyo. Ano? Ano? Tatapatin kita, Servando. Tuwing nagsisibing tayo, naaalibot pa rin ako. Kung hindi mo lang pinagbantaan papatayin mo ang aking mga magulang, hindi ako sasama sa'yo. Kahit nabigay mo pa sa akin ang buong mong kayamanan, kahit na maglumod ka pa sa akin, Ikaw ang bahala, Cecilia. Pero tandaan mo ito. Darating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat ng ginagawa mong paghamak na ito sa akin. Tandaan mo yan. bahala ka.
Malugang! Servando. Anong oras? Alas 6 ng umaga. Ba't mo natanong manugang ko? Magandang araw naman. Hindi mo ba nalalaman na oras pa ngayon itong araw? Napakaga pa! Lahat pa ng tao natutulog ngayong oras! Ano ba naman kayo? Eh, dating gawi ho. Pera? Pera na naman ang kailangan nyo. Hindi ba ho kayo may sabi na kapag napangasawa niyo ang anak namin hahanguin niyo kami sa kahirapan, sa pagkabusabos? Eh, wala naman ho kami ibang pagkukunan Talagang sumusobra na kayo! Ang hirap sa inyo, araw-araw naririto kayo. May umaga, tanghali, kung gabi, kung minsan alas 2 ng madaling araw, naririto kayo. May araw pa kayo ng linggo at piyesta opisyal, naririto kayo. Ang hirap sa inyo itong sasabihin ko sa inyo, ha? Ang hirap sa inyo, wala na kayong kinikita, hindi na kayo nagtatrabaho, sige pa kayo ng sugal ng sugal. Ikatulad mo, Inay Maria, ikaw, baka akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo, wala ka namang trabaho, madyo ka ng madyo, at ikaw, Itay, Tulumi, ikaw, karera ka ng karera. Abay, sobra yung ginagawa ninyo. Talagang abuso na yan. Ano ba naman yun? Diversyon na lang namin yun. Matatanda na kami. Diversyon? Matatanda na kayo? Abuso na talaga yan. Blackmail ang ginagawa niyo sa akin. Wala. Wala na kayo makukuha sa akin. Ubus na pasensya ko. Wala na kayo makukuha. Manugang, kung ubos na ang pasensya mo at hindi mo na kami mapagpapasensyahan, balik mo na sa amin ang anak namin. Mabuti pa nga. Inay, teka muna. Pambihira naman, oh. Kung pera lang naman ang kailangan niyo, eto. Ayun, kunin niyo. Pero, huli na yan, ha? Talagang wala na kayo makukuha sa akin. Huling-huli na yan. Huling-huli na yan. Manugang, baka kami bumalik uli, makapananghali. Huwag na! Wala na kayo makukuha sa akin. Umalis na kayo! Sige. Sige. Umalis na kayo rito! Wala na kayo makukuha pa sa akin! Mga buwisit! Natatanda na rin ba, Servando? Nang bago pa lang tayo nagsasama. Ay, lihim mong pinapatay ang aking mga magulang. Dahil nagsasawa ka na at naiinis sa kanila mga pagmumulestya. At tulong sa salapi. Nalaman ko yon dahil sa mga tauhan mo na rin nag-traitor sa'yo. Yaan ang matinding sama ng loob ko sa iyong matagal-tagal ko nang tinatago sa akin. Kuya, parang may problema ka. Kanina ka pa parang natitigilan na hindi ka makakain. Ano ba problema mo? Si Senyore. Senyora? Bakit? Alam mo, Vic, hindi ko mabos maisip kung bakit. Ewan ko ba? Alam mo, pinapupunta niya ako sa kwarto niya. Mamaya, alas 12 ng ating gabi. Kako na nga ba, kuya Alam ko matagal na may tama sa'yo, senyora. Anong balak mo ngayon? Di pumunta. Alam mo naman takot tayo sa utos niya Andyan ka na pala. Come in and close the door. Ano pa tinutunganga mo yan? Hindi ka pa lumapit dito sa akin. Lapit. Upo ka. Upo.
Senyora, nandiyan na po si attorney. Oh, sige. Sabihin mo susunod na ako. Opo, senyora. Hi, attorney. How do you do? Condolence, Mrs. Thank you very I'm much. so sorry. Hindi ko alam na namatay ang asawa mo. Kasi nasa Hong Kong ako eh. It's okay. Maupo ho kayo. Thank you. Care for something? Oh, no thank you. Siguro naman ho, attorney, natanggap ninyo ang aking message na iniwan sa opisina ninyo. Kaya, narito. Oo nga. Bakit nga ba? Attorney, humigit kumulang alam niyo nang patay ang aking mister. At ang kanyang anak nasisiraan ng bayat. Kaya ako kayo pinaparito. Dahil gusto ko na sanang ihanda ninyo ang papeles na nagpapatunay na lahat ng kanyang naiwang kayamanan ay malipat na sa pangalan ko. Naku, Mrs. Hindi pwede. Bakit ho, attorney? Bakit hindi pwede? Kasi, Mrs., isang taon na nakakaraan, ang mister niyo nagpagawa sa akin ng dokumento na nagsasaad na kung sakaling siya'y mamamatay, ang lahat ng kanyang kayamanang maiiwan, ayon sa kanya, ang tanging tagapagmana ay ang kanyang anak. Alam niyo, Mrs., may pag-asa pa. Pwedeng mailipat sa inyo ang lahat ng kayamanan. Ito'y kung sakasakaling mamamatay ang kanyang anak. Ako? Ako, senyora? Inuutusan niyo kung pumatay kay Nanette? Narinig mo ang sinabi ni attorney. Hindi mapupunta sa akin ang kayamanan kung hindi siya mamamatay. Huwag mo sabihin sa akin na mahal mo pa rin ang lukalukang yun. Aaminin ko na totoong mahal ko ho siya. Na may nangyari ho sa amin. Alam ko, binuntis mo siya. At dahil doon ay naloka siya. At yun ang kinamatay ng kanyang ama. At kapag ginawa ko pinag-uutos niyo, napakasama ko naman tao. At kayo, sarili niyo siyang anak. Hindi ko siya anak! Anak siya ni Servando sa una niyang asawa. Walang kiber sa akin kung mamatay siya. Ang importante, mapunta sa akin ang kayamanan. Kapag tinanggap mo ang alok ko, hatian kita. Kalahati ng kayamanan para sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Napakaabo naman ang utak mo para hindi mo patanggapin ang alok ko. Tatanggapin mo ba hindi? Ang dami mong arte! Kung ayaw mo! Papapatay ko na lang siya sa iba.
Alam mo, yakap mo ko. Sarap, sarap, sarap. Sige, dito ka tulog, ha? Tabi tayo, ha? Hindi, Nanit. Hindi mo ko naiintindihan eh. Nanganganib ang buhay mo dito. Kailangan nilayo kita. Layo ako. Sige, sarap. Halika na. Hindi kita masisisi, Edward. Dahil hindi mo pa ako lubusang kilala. Ngayon na magpapakilala ko. Ako isang babaeng hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. At lalong hindi ko matatanggap na ang taong pinagkatiwalaan ko na ay mag-traidor sa akin. Senyora, wala ho akong balak na pag-traitoran kayo. Wala. Kung wala, saan mo siya dadalhin? Sa labas po, senyora. Kasi kapag dito ko po pinatay, baka masangkot pa po kayo. Tama. Hindi ko akalain na may utak ka rin pala, Edward. Doon mo siya dadalhin sa Isla Pulo. Doon mo siya papatayin. At dahil mautak ka na rin na, ay gagawin mo aksidental ang kanyang pagkakamatay. Aminin mo, Edward, na mas mautak ako sa'yo. Kapag hindi mo siya tunay na pinatay, ikaw ang ipapatay ko. Sarap! Sino siya? Baboy ho, senyorita. Kapatid mo? Aba, hindi ho. Sino ka? Hindi niyo ba ako nakikilala? Si Eduardo ho. Eduardo? Siya? Eduardo. Paya! Gutom na ako. Tayong pagkain. Ano? Nasama? Saging ho. Saging litlit. Gusto ko malaki, mataba. Eh, yan lang ho eh. Sige no. Eduardo, gusto mo? Ayaw niya. Kung lakain, ha? Selpa. Sarap, sarap, sarap. Mipo. Kain ka? Ha? Kain ka! Pag hindi mo subo, galit ako. Kain ka! Sige. Mm.
Papapatay kita. Papapatay kita. Papapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ako pagod na. Ako antok na. Ako tulog dito. Sige, matulog ka. Bait-bait mo, ha? Papapatay kita. Papapatay kita. Papapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Ipapapatay kita. Grabe naman pala, Daddy, yung sama ng ugali ni Lola Cecilia. Hoy, sa istorya ni Dad, hindi natin totoong lola si Cecilia, no? Yung unang ginawa niya kay Lolo, medyo pasable pa ng konti dahil ipinagiganti niya ang pagkakamatay sa kanyang mga magulang. Pero yung papatay si Mama, medyo foul na yun, no? Eh, Dad, ano ba nangyari? Pinatay mo ba si Mama? Tanga. Eh, ate, bakit naman ako naging tanga, no? Alam mo yung utak mo, minsan utak abo. Eh kung pinapatay ni Dad si Mama, eh di sana hindi tayo naging tao ngayon. Eh nga, no? Nadala kasi ako sa storya ni Dad, eh. Very suspenseful. Bobo. Anong bobo? Totoo naman suspenseful. Suspenseful, hindi suspendful. Ganun na rin yun. Lahat ng sinasabi ko, pinupuna mo. Alam mo kung bakit? Tanga ka na, bobo ka pa. O sige, ikaw na. Ikaw na ang pinakamatalinong babae. Talaga. Dad, ano pa nangyari? What happened next? Okay lang, Utol. Huwag kang matakot. Utos lang ni Senyora yan, eh. Nawarin niya sa akin yan, eh. Diba? Kumusta lakad mo? Senyora, ito ang tunay na ebidensya. Damit ni Nanette. At kung diskumpiyado kayo, dadaling ko kayo sa kanyang bangkay na iniwan ko sa Isla Pulo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan mo ba? Naniniwala na ako sa'yo. Sa mga ebidensyang pinakita mo, naniniwala na akong pinatay mo nga si Nanette. I am happy and grateful. Ang hinihintay ko ngayon,
ang aking gantimpala, senyora. Kalahati ng kayamanang mamanahin ko. Hindi ba? Yan ang pangako mo sa akin? Eduardo? Kalahati? Milyon-milyon ang mamanahin ko, hahatian kita? Eduardo, hindi ako baliw. Para gawin ang pangakong yon. See this? 50,000. Talagang hinanda ko to para sa iyo. I think this is enough for the job you've done. Get out. And never come back. Sapagkat nadama ko ngayon na mas nasisiyahan ako sa nakababata mong kapatid na si Vic. Wala ka sa kalingkingan niya. Get lost. Alam niyo, senyora, sa simula pa lamang, alam ko agad ang magiging trato niyo sa akin. Pero okay lang. Thank you. Good luck sa inyong dalawa. Siya nga pala, senyora. Bago ako makalimot. Ang sabi ni Nanette, hindi raw siya baliw. Para hatihan kayo sa kayamanan ng kanyang mamanahin. Ngunit ito ang ibig kong malaman nyo. Hindi rin ako isang baliw na para patayin ko ang aking minamahal. Manikin! Kamay ng manikin! Kamay ng manikin! Walang yang yun. Kaya niya. Niloko ko. Niloko ko na walang yang yun. Akala ko mautak na ako. Mas mautak pa pala siya sa akin. Walang yan niya. Nilalang niya ako. Nilalang niya ako. Hindi ako makapapayag na hindi nasusunod ang gusto ko. Hindi ako makapapayag na hindi ako makapagiganti. Hindi ako makapapayag na hindi mapunta sa akin ang kayamanan ni Sir Mando. Vic. Senyora, Vic. Kailangan ko ang tulong mo. ano pong tulong, senyora? Puntahan sila. Patayin mo sila, Vic. Magagawa mo yan, Vic, hindi ba? Alang-alang sa atin. Opo, senyora. Gagawin ko alang-alang sa inyo. Pero, sa isang kondisyon. Anong kondisyon, Vic? Tell me. Gagawin ko. Hindi, senyora. Ang gusto ko, pakasal muna tayo.
Mambestre, ba't dyan natutulog si Nanette? Ewan ko. Nang magising ako, wala na siya sa loob. Nang lumabas ako, nakita ko siya sa silya natutulog. Inilalangaw. Di binugawan ko. Ano ba yan dala mo? Galing kay senyora? Binigay niya sa'yo? Oo, pero sa bandang huli, pinagtapat ko na hindi ko pinatay si Nanette. Ha? O huwag na natin pagtalunan yan. Nasisigurado ko na pinasundan ako sa mga bata niya para patayin kami. Talaga? Paano na ako ngayon? Delikado na rin ako. Paano na ngayon? Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako ng bayan para tumawag ng PC para maprotektahan kami. Ito na yung pera. Sige ho, tutuloy na ako. O sige, ingat ka, Eduardo. Pero huwag niyo na hububugawan ng langaw, ha? Halika, Nanette! Halika! Halika! Bilisan mo! Bilisan mo! Bakit ako naririto? At anong lugar ito? Vic, bakit may baril ka? Lumuluha ka, Vic. Bakit? Kasi, senyorita, naalala ko. Nung maliit ka pa, ako na nag-aalaga sa'yo. At ngayon, magiging napakasakit kung kailan ka pa gumaling. At saka pa mangyayari ito. Mangyayari? Anong mangyayari, Vic? Kagabi, ibig kong malaman mo. Kinasal na kami ng iyong mama kagabi. At ang misyon ko, para patayin ka. Dinaramdam ko. Vic!
Vic? Hindi ko sinasadya. Vic? Vic! utang na loob. Huwag kang marahas. Mapag-uusapan din naman natin ang mga ito eh. Please, Ma. Nilalakan niyo ako! Lugya kayo! Pupatuin ko kayo! Papatayin ko! Ma! 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 Matapos mangyari ang lahat ng yan, ikinasal kami ng inyong mama. Ang unang hakbang na ginawa niya, binenta niyang lahat ng ari-arian niya sa lungsod at ibinili ng malawak na lupain ito na kung saan dito na kayo ipinanganak at dito na rin namatay ang inyong mama. Bakit? Kasi
nakakaipiti talaga, Mama eh. Biruin mo naman. Sinaktan na nga siya ni Ceciliang yun. Nag-cry pa siya dito bago siya namatay. Pero kung ako nasa lugar ni Mama noon, hindi ko siya iiyakan. Imbis na iiyakan ko siya, duduran ko siya, tatadyakan ko siya, ano. Yan ang pagkakaiba mo kay Mama. Si Mama, mabait. Ikaw, maarte ka na, ka pa. Ako, at least lantaran. Hindi katulad mo, pakilos-kilos pino, pero ang totoo, nasa loob ang kulo. Anong kulo? Yung gumagawa ng patraydor. Ano bang pinagsasasabi mo? Aba, huwag kang gaganyan-ganyan. Meron akong pruweba, meron akong katibayan tungkol sa masama mong ugali. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan. Matanda ako sa'yo. Hindi, traidor ka eh! Anong katraydoran? Yung ginawa mo sa amin dalawa ni Christopher. Sino? Si Christopher mo? Oo! Nag-aaral sa eskwelahan ninyo? Oo! Kaya ako ginawa sa'yo yun. Dahil gusto kitang protektahan. Isa siyang pusakal. Drug addict. Protektahan? Anong klaseng pagpoprotekta? Sinungaling ka! Ang sabihin mo, lihim ka may gusto sa kanya. Hindi ka nga lang niya gusto. At ako niya. Kaya nanggagalaiti ka sa galit mo. Napakasinungaling mo, tsaka pinagkakalat mo na drug addict si Christopher. Hindi totoo yan. Sinungaling ka! Tama na yan! Mismo sa harapan ko, magbabanatan kayo! Wala ba kayong respeto? Nakita mo naman, Dad, siya ang unang bumanat sa akin eh. Paano hindi kita babanatan kung ano-anong maling paratang ang binibigay mo? Totoo naman lahat yun ah. At kahit kailan, hindi mo talaga aaminin sa harapan ni Daddy ang katotohanan. Gusto mo talaga. Sige, subukan mo. Nang masubukan mong kontrabanat ko sa'yo. Tama na sabi! Sa harapan ko, nag-aaway na kayo. Magkapatid naman kayo. Mas worse siguro kung wala ako sa harapan nyo. Para kayong mga aso't pusa. Dapat magmahala kayo. Senyorita Anita, nandyan na ho silang lahat sa labas? Sino sila, Leo? Ah, Kuan, Dad, mga classmates ko po. Gusto pong mag-celebrate sa swimming pool. Hindi ko pa po nasasabi sa inyo. Blowout mo? Hindi. Bakit hindi ka nagpaluto kahit konti para sa kanila? Eh, hindi naman ho kailangan kasi may dala naman po sila. Sandali lang po. Excuse me. Hello? Leo, Senyorita? kanina umaga ka pa umalis ah. Bakit ngayon ka lang dumating? Kasi senyorita, isa-isa ko pang inabisuhan yung mga kaklase ni senyorita Anita. Yung distansya ng mga bahay ang lalayo. Tsaka isa pa yung birthday celebrant. Ang sabi po gabi pa naman ang okasyon, ang kasiyahan. Maghintay na lang daw po ako. At sabay-sabay na kami pumunta dito para hindi daw sila mawala. Okay naman pala eh. Senyorito? Senyorita? May ipag-uutos pa ho ba kayo? Wala na, Leo. Sige, pahinga ka na. Mamaya, pagkatapos ng party, papahatid ni Anita yung mga classmates niya. Alis na ho ako. Ikaw, may uutos ka pa ba kay Leo? Hindi utos, Dad. Mando. Ikaw, Leo. Baka kung anong maaaring kalaswaan ang gawin ni Anita at ng mga classmates niya sa swimming pool. Ang gusto ko, pagkagaling mo dito sa bahay, dumiretso ka na sa quarters mo, ha? Magpahinga ka na. Inchendes? Opo. Sige na. Palay katanak, parang di yata tama ang minamando mo kay Leo. Ano hindi tama, Dad? Yung pagbabawal mo sa kanyang manood ng kalaswang ginagawa nila Anita sa swimming pool. Sa matigas mong mando, para mong sinuswetong pagkalalaki ni Leo, Hindi ko gagawin yan, Dad, kung walang dahilan. Anong dahilan? Dahil sa ikaw ay senyorita niya. Ganun ba? Isa yan sa mga dahilan, Dad. Pero ang pinaka-importante at pinakamahalaga sa lahat, si Leo ay lihim kong katipan. Buti hanggang maagay malaman mo at magtapat ako.
At huwag mo kong uutusang putulin. Dahil sumunod lang ako sa yapak ni Mama na umibig sa isang driver. At ang driver na yon ay ikaw. Hindi ba, Dad? At ito ay isang babala, Dad. Ang sino mang maging balaki sa lihim naming pagmamahalan ni Leo ay papatayin ko. Patayang ipaglalaban ko sa katapatan ng pagmamahal ko kay Leo. At dahil ibig kong malaman mo, buntis ako sa kanya. Sumunod lang ako sa yapak ni Mama na umibig sa isang driver. At ang driver na yun ay ikaw. At ito ay isang babalatan. Ang sino mang maging balak sa lihim naming pagmamahalan ni Leo ay papatayin ko. Senyorita. Bakit to? Tapos na ho ba ang party? Ihahatid ko na ho ba ang mga bisita nyo? Hindi, Leo. Kasalukuyan pa silang nakalilimot sa sarap ng pag-ibig. Ako lang ang ihahatid mo ngayon. At alam mo ba, Leo, kung saan mo ko ihahatid? Dahil sa ginawa mo, ate, tuluyan nang nanirahan sa abroad si Christopher. Ganap na siyang lumayo sa akin. Mahal na mahal ko siya, ate. Sa ginawa mo niyan, balang araw. Kaya nga igaganti ko sa'yo. Ate, tamang-tamang dating mo Bakit niyo nagawa to sa akin? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Ba't nanggagalaiti ka na naman sa galit? Leo, hindi mo pa ba ipinagtapat sa kanya? Senyorita, hindi po ba mahigpit na mahigpit niyo pong ipinagbilin sa akin na kahit kanino hindi ko pwedeng sabihin ang lihim na relasyon natin? At ano pa ang mahigpit kong bilin sa'yo? Kwan po huwag ko po papatusin ang kapatid nyo at saka kahit na sino pong babae. Pero bakit mo siya pinatos? Kwan ho kasi na... Gusto mo rin! Gusto mo rin! May relasyon na pala kayo nitong si Leo.
Inilihi mo pa. Pati si Dad, trinaydur mo. Ha? Senyorito! 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 Ano ba? Bitiwan niyo ako! Ayoko sumama sa inyo! Ayoko! Bitiwan niyo ako! Ayoko sumama sa inyo! Saan niyo ako dadalhin? Ay! Ayoko! Sumakay Saan ka! niyo ako dadalhin? Ayoko! Ay na! Ano kaya ang naghihintay sa akin doon? Ito kaya'y katuparan ng pangarap ko noon. Sana ako'y maging bahagi ng umagang may bahaghari, may tagumpay sa dakong huli. Hindi kaya sa mga hakbang ko'y nagkamali, nagising sa ibang mundong hindi ko mithi. Tila yata bahaghari sa likod